welcome once again to the Rooftop Tower Garden, Bambang Pasig. I'm Brother Peter Reyes at ngayon ang pag-uusapan natin ay ang napakagandang bulaklak at halaman na celosia. Alam niyo ba na maraming klase ang celosia? Itong breed na to ay ang tinatawag nating palong manok. At ito naman, nahawak ko, pag namulaklak to, ito ay magiging yellow, minsan orange, minsan red. So, itong halaman pala na to, this humble little plant, meron din pala siyang medicinal properties or health benefits. Mamaya, tatalakayin natin ang 5 health benefits ng celosia. Oras na ba? 5:30. Medyo may araw pa, medyo mainit pa. Pero okay lang kasi bandang hapon ito. Itong celosia, madali lang siyang i-propagate. Pag nakita nyo ganito na yung bulaklak niya, medyo galaw-galawin nyo lang gano'n, yung nasa bandang ibaba, makikita nyo yung mga buto. Ito ang mga buto niya, yung maliliit na kulay itim. At kada isang buto, isang halaman. Kaya madali siyang i-propagate. Akala natin, damong ligaw lang siya, pero napakaganda pala niya sa malapitan. Lalo na kung makikita nyo yung iba pang mga breeds ng celosia, yung iba-ibang kulay, para siyang parang firefly. Ngayon, mamimitas na tayo ng bulaklak at saka dahon ng celosia para gawing tsaa. Mamaya share ko sa inyo ang kanyang 5 health benefits. So, hugasan muna natin, syempre, mga dahon ng bulaklak. Ayan, ang dami palang buto, oh. Tingnan nyo. Yung mga buto, isaboy natin dito sa lupa para at least maging bagong halaman. So, maraming celosia ulang. The top 5 health benefits ng celosia. Number 1. Itong mga dahon ng celosia ay pwede raw lutuin with garlic, calamansi, at olive oil. At pwede siyang maging masarap na side dish. So, matesting nga natin ang tabayanan nyo sa recipe The Rapsa. Number 2. Yung bulaklak naman ng celosia, according to our research, ay magaling din para sa hemorrhoids or almoranas. Number 3. According to our research, ang mga dahon din daw ng celosia ay pwedeng gamitin gamot sa piksa at sa mga sugat. Pareho rin pala sa gumamela yung vlog number 5 natin. So magaling din siyang gamot sa mga piksa at mga sugat. Number 4. Yan, sabi, ito rin mga dahon na to ay pwede rin dikdikin at pwedeng itapal sa tiyan pag masakit ang tiyan. So, para siyang yung dahon ng ikmo ba yun kapag may masakit tayo, didikdikin kita sa. Pwede rin. Number 5. Ang mga dahon and flowers ng celosia ay mabisa rin to treat diarrhea. At ngayon, papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng tsaa sa pamamagitan ng celosia leaves at celosia flowers. So, syempre, nandito na naman ang ating very useful na coffee press. Again, yung iba pinakukuluan, tayo, okay lang tayo na boiled water. Yan, ita-crush natin yung dahon at yung flowers. Lagyan na natin ng boiled water. Very useful talaga itong coffee press natin. Again, yung mga dinidiscuss natin dito are based on research and no approved therapeutic claims. Pero para sa akin, as long na it's herbal and it's natural, for me, it's okay na. Pero again, no approved therapy.
Let it sit for 3 to 5 minutes, gaya ng ating matcha. Ayan, makikita natin na kumukulay na siya. Wow! So ito na siya, makikita nyo may kulay na siya. Sarap. Masarap siya. Medyo earthy rin yung lasa niya, parang katulad ng blue natin. Kasi nga may flower siya. Pero meron din siyang konting herb na lasa, yung parang crushed leaves. Ganun ginawa niya. So ayan, mamaya lalagyan natin ng konting lemon or honey or stevia kung ayaw nyo ng plain matcha lang ang lasa niya. Ayan, isa na namang makabuluhang hapon at makabuluhang discussion ang naganap ngayon tungkol sa paggawa ng celosia tea at ang 5 health benefits nito. Again, I'm Brother Peter Reyes from the Rooftop Tower Garden, Bambang, Pasig. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to hit that bell button para sa iba pang latest na video. Hanggang sa muli! Bye! Rooftop Tower Garden is located at 18G Valderrama Street, Bambang, Pasig City.